na usapin ngayon sa Kamara matapos na raw tumanggi si Vice President Sara Duterte na sagutin ang ilang tanong kaugnay sa 625 milyon confidential funds ng kanyang opisina. Ang dahilan umano ni VP Sara ay dahil nakabinbin pa ang impeachment case laban sa kanya at baka raw maapektuhan ang depensa kung magbibigay siya ng detalye. Ayon pa kay Duterte, may usapin ng national security na hindi maaaring ilantad sa publiko. Matatandaang naglabas ang Korte Suprema noong Hulyo ng desisyon na unconstitutional ang Articles of Impeachment pero iginiit ng Kamara na tungkulin nila ang mag-prosecute ng impeachable officials. Sa Senado naman, nauna nang ini-archive ang complaint. Kasama sa mga aligasyon laban kay Vice President Sara, ang malversation umano ng confidential funds at iba pang isyong may kinalaman sa Department of Education. Ngunit gaya ng dati, ito'y pawang mga paratang pa lamang at hindi napatutunayan sa korte. If you would like to respond po. Yes, I waive the privilege, sir. Waive. Yes. We now recognize Minority Leader Congressman Antonio Tenio. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang umaga po sa Office of the Vice President at sa Vice President. Well, unang tanong po ay kaugnay sa presentation na binigay ng Vice President. Napansin ko po roon na sa budget na 903.4 million for 2025. Bagaman hindi pa po tapos ang taon, ang obligation rate po ay 34.3% lamang at ang disbursement rate ay 66.8%. So nasa kalagitnaan po tayo ng taon, pero mukhang mababa po yung obligation rate. Ano po ang paliwanag dito? Yes, marami kaming procurement na tumagal. Hindi siya nasimulan by January, Madam Chair, yung procurement. So maraming mga procurement na June, July, August na nasimulan. May dahilan po ba kung bakit June, July, August na nasimulan ang mga proyekto? Madam Chair, dahil kailangan marami pong mga attachments na nire-require para sa procurement and lahat po ng mga documents na yon ay hindi po siya nakukuha ng isa o dalawang araw lamang. So, middle of the year pa po na naisaayos ang requirements for bidding. Parang ganun po. Tama po ba ang intindi ko? Yes, Madam Chair. Yes, thank you. Okay. Ngayon, mabalik po tayo sa last August 8, 2024, nag-issue po ng Notice of Disallowance ang COA, Commission on Audit, sa 73.28 million na halaga ng confidential funds for 105 activities supposedly held by the Office of the Vice President from December 13 to December 31. Sabi ng COA ay wala raw accomplishment reports na naipakita or sinubmit ang Office of the Vice President para dito at inaatas na o inuutos na ibalik ang pera ng Vice President ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer at ni Julieta Villa del Rey bilang Chief Accountant. Mag-iisang taon na po, ayon sa COA rules ay may 6 months po para mag-appeal. Ano na po ang status ng Notice of Disallowance na ito? Madam Chair, I suggest that the Congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit. Madam Chair, I'm asking the question now from the Office of the Vice President. Madam Chair, this is a status of documents inside the Office of the Commission on Audit. So it has to be
the Commission on Audit, who will answer what is happening to this notice of disallowance? Nagsubmit po ba ng appeal ang Office of the Vice President sa notice of disallowance? Kung yung Congressman Tinio, kung ang notice of disallowance was rectified by COA, wala na po yun. Pero kung yung notice of disallowance ay meron na silang final adjudication, and then merong order yun na final yung notice of disallowance. So, for your information, I will check with COA and get the records and give it to you. Thank you. Thank you, Chair. Well, next question po ay kaugnay po sa notice of disallowance. Ang sabi po kasi ng COA, December 3, yung mga 105 activities na inilunsad dun sa mga disilaw na activities ay nangyari between December 13 to December 31. And yet, sa mga nakaraang hearing ay napag-alaman po na December 20 pa po na ilabas ang SARO at na-withdraw yung 125 million. Kaya nga sinasabing nagastos ito in 11 days from December 20 to December 31. So ang tanong lang po natin, ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang, samantalang hindi pa po lumalabas ang pera ng confidential funds. Pwede po bang may paliwanag yon? Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial, and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. Representative Chair, Nino, wala please naman pong- proceed with the next question. Madam Chair, I would just like to note na wala pong impeachment trial sa kasalukuyan. Madam Chair, in fact, it is archived in the Senate. No? Okay, so next question na po. No? Lumabas din po sa nakaraang mga hearing sa House na nag-submit po ang Office of the Vice President ng 2,670 accomplishment reports at kasama po para po sa liquidation ng 500 million pesos worth of confidential funds under the Office of the Vice President. At ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, meron pang Shell Jokno. No? Kindly wind up your Opo. question. Again, pwede po bang mapaliwanag ng Vice Presidente kung bakit ganon ang sinubmit at bakit walang supporting documents ang mga accomplishment reports na ito? Madam Chair, again, first, if the committee would like to ask how the Commission on Audit conducts its audit, I request that all the questions be propounded during the hearing of the Commission on Audit. Second, the subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. Number 3, I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Thank you, Madam Chair. My next question. Congressman Tenyo, last question. Opo, last question. Please wind up. Opo. So, napabalita po no na mula
July of last year hanggang sa kasalukuyan ay meron pong 13 trips ang Vice President overseas, no? So mula po sa Germany, Japan, Hong Kong, Netherlands, Kuala Lumpur, Malaysia, Australia, South Korea, Kuwait, Paris, at several po sa Netherlands. Umaabot po sa at least 60 days po na on leave ang presidente, at marami po pero hindi lahat ay sinasabing personal leave, no? So sa mga trips po na ito, ilan po ang naging personal leave at ilan ang on official duty, at magkano po ang total na budget na ginastos ng Office of the Vice President para sa mga official leave at personal leave na nangyari. So Madam the Chair, yes. last question, Madam Yes, President. yes. Madam Chair, may I ask what date do you want me to start with destinations? July 2024. Ano pizza daw yun? Mr. Chair, from July 2024, a personal trip to Germany, Okay. then January 2025, July 24, we'll start- personal trip to Japan, and so on. Yes. We'll start with July 2024. So, number one, under the Civil Service Commission rules, there is no allotted leave for the President and Vice President. We cannot both file a leave. So the only thing that I need when I travel overseas is a travel authority from the Office of the President. All my travels were issued travel authority by the Office of the Vice President. And this implies that all these trips were approved by the Office of the Vice President. So, from July 2024, I went to Germany. In December 2024, I went to Denmark. In January 2025, I went to Japan. In the third and fourth week of January, I went back to Japan. In February of third week and last week of February, I went back to Japan. On March, I went to Hong Kong. On March, I went to the Netherlands. On May, I went to Qatar and the Netherlands. On June, I went to Vietnam, Cambodia, and Malaysia. On June, I went to Australia. On July, I went to the Netherlands and the Republic of Korea. And very recently, from August to September, I went to Kuwait, the Netherlands, France, and Belgium. And number three, no public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels in the Office of the Vice President. So if you can see in the breakdown of the budget of travel for Office of the Vice President, you can see that there was a zero amount for the Vice President. Thank you, ma'am. Madam Chair, Parliamentary Chair, inquiry. Next Chair, on- just to follow up on the question. So, una po, salamat po sa Vice I'm President sorry, for Congressman detailing. Tenyo, that was your last question. I'm sorry. Follow up na lang po, yung I'm personal sorry. po ba I'm ang sorry. lahat In the at interest of time, we have to proceed. magkano po ang ginastos ng opisina at staff? Kasi totoo po, wala daw ginastos ang Vice I'm Presidente. Magkano Parliamentary ang ginastos inquiry. I'm ng sorry. staff? I'm sorry. Thank you, Madam Chair. Parliamentary Yes. inquiry. Madam Chair, I thought we're going to accord institutional courtesy to the Office of the Vice President. Bakit po natin binabanatan
Bakit natin tatanungin? It's already settled that we'll just giving Mr. two Chair, questions from the minority. Okay? Mr. Chair, hindi po, 5 minutes each. wala pong But binabanatan if dito. this does I not take preclude exception the other to members the- from making a Congressman manifestation. Tenyo, sandali I lang. take exception to the use. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!